Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ito po ang programang patuloy na nindigan sa 100 tungo sa katotohanan. There's no other way. Jesus is the way. Nagbabalik po ang ating programa. Ito po ang 100 program. 100 program po ay isang media ministry ng Kristiyanong Kabataan para sa bayan ng Jesus is Lord City of Naga. At ating talakay po sa pangalawa nating episode kung sino si Kristo at kung sino po ba ang tagapagligtas at ano pa dapat ang ating gawin bilang tagapagligtas ng ating bayan. Ngayon, hindi lang bayan kapatid, kundi ang ating kaluluwa. Ngayon kapatid, anong masabi mo? Gaya sa nakarang episode, nalaman natin na si Jesus lamang ang pinadala ng ating amang nasa langit. Wala nang iba, wala kahit na sino pa, kundi si Jesus lamang. Para tayo, karang siya ang gagabay sa atin patungo sa langit at siya ang magdadala sa atin doon sa kaharian ng ating ama. Ito pa kapatid. Kaya nga palagi tayong nakabase, palagi tayong babalik sa Biblia pagkat ito ang katotohanan at buhay ng ating mga buhay. Kumbaga kapatid, sula, scriptura, Biblia lang po ang ating babasihan ng ating paniniwala kay Kristo Jesus. Now, ating napag-alaman sa episode 2 kapatid na si Jesus ang daan, Panginoon at tagapagligtas ng ating bayan at ng ating kaluluwa. At dito natin nakikita na si Jesus Christ po ay ang answer ng ating spiritual problems. Tama po ba? May nagtanong ba sa ating programa kapatid? Meron po may nagtanong si Rinji Dimol sa Alugensan, Cebu. Oo, anong sabi niya? Sabi na, hindi ba si Jesus ay tao lamang o propeta o Diyos or guro or hindi Diyos? Napakagandang tanong yan kapatid pagkat sinasabi niya na itong Kristong tao na to ay mababasa ba sa Biblia? Tao lang po ba siya or Diyos rin siya at the same time? Diba kapatid? Now, sabi nila kapatid na meron silang mababasa. May mababasa na ba na si Kristo po ay isang tao? Mayroon. Saan po ba mababasa natin yun kapatid? Mababasa natin yun sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi doon, in Tagalog version, sapagkat iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. So makikita talaga natin kapatid na si Kristo ay isang tao. Sinasabi ng ibang mga grupo, kapatid, na si Kristo lang po ay isang tao. At may nababasa naman po tayo na siya po ay tao. May mga iba pang biblical passages na kung nasaan nasasabi na siya rin ay isang guro, kapatid. Meron rin sa Mateo 19 verse 16, sabi ng Biblia, may isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? So, kumbaga mga kapatid, nakikita natin na si Kristo po ay isang tao at the same time isang tagapagturo o guro ng ating kaluluwa. Now, ano po ba ang iba pang sinasabi nila kaugnayan ng ating Diyos na si Kristo? Siya po ay isang what? Propeta. Isang propeta. Ang sinasabi nila na isang propeta sa Jesus. May mababasa po ba tayo na si Jesus Christ ay is a prophet? Meron kapatid, in the book of John chapter 17 verse 3, sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan, na kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Oo, tama naman po sila na si Jesucristo po ay isang propeta na sinugo ng Ama para pumunta dito sa earth para tayo ay gabayan sa totoong buhay, kapatid. May sinasabi din sila na si Jesucristo po ay isang ano po? Tagapamagitan or advocator. Tagapamagitan or advocator. Meaning to say, siya po ay lawyer natin. Saan po ba yan natin mababasa yan, kapatid? In the book of John, 1 John chapter 2 verse 1, sabi doon, mga anak, sinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Jesucristo ang walang sala. So makikita natin sapagkat si Jesus po ay isang lawyer natin, tagapagpamagitan. Therefore, we do not need any other lawyers, kapatid, para tayo ay mapawalang sala ng ating mga kasalanan in the light of God's throne. Tama ba, kapatid? Mabasa yun sa 1 Timothy, diba? 1 Timothy 2:5 na siya ang mediator between man and God. Diba? So he is the only one mediator. There is no such person or such thing as many mediators. There is only one mediator. Isa lang na mediator. Kaya nga po, sa mga
taong naniniwala sa Biblia, isa lang po ang kanilang pupuntahan para sila ay maligtas sa Jesucristo po at wala na pong iba. Diba, kapatid? Now, nakikita po natin na tama ang sinasabi ng ibang grupo na si Jesucristo ay isang tao, isang propeta, isang guro at tagapagpamagitan ng Diyos at ng tao. But hindi po ibig sabihin nun, kapatid, na hindi na po siya Diyos at the same time. Pagkat nakikita natin, nabasa natin, hindi naman sinasabi na siya lamang ay tao. Siya ay sinabi doon na tao, but hindi sinabi na siya lamang ay tao. Siya po ay isang propeta, but hindi sinabi na siya lang po ay isang propeta. So, in English po, he is not stated there that he is just a prophet. He is just a man, but it is stated that he is man and prophet at the same time. But do we have proof, mga kapatid, na si Jesucristo po ay isang Diyos at the same time, siya ay tao, propeta, at tagapagligtas ng ating kaluluwa. May kawasan pa tayo, kapatid. So, siya po, number one, who is he? Number one, siya po ay Son of the Living God. Di ba? So, Mark 16:16. Ano sinabi doon, kapatid? Mark 16:17 sa preceding verse, sa 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Diba? Verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. In English po, Son of God. Ang sinasabi nito, S, big S po, Son of God. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay isang anak ng iyong ama at ang iyong ama ay tao, eh ano ka pa? Tao rin. Kapag si Jesus ay Son of God, ano po si Jesus? God. Pagkat siya po ay anak ng Diyos. Iba naman po yung small s, sons of God, because yun po ay nagsisimbolize o nag-refer sa mga taong naniniwala kay Kristo. But yung S na malaki, Son of God, ay wala na pong iba. Wala yun sa Davao, wala yun sa ibang lugar. Hindi yan sa Davao, hindi yan dito sa Cebu. Doon po yan kay Kristo Jesus. In transpositional logic, mga kapatid, Son of the Living, o sagot, God the Living Son, or God the Son. Diba? Kasi ang problema ng iba, kapatid, sinasabi nila, ina-highlight kasi nila na may mababasa tayo na Son of Man siya, si Jesus. But nakikita natin na hindi nila ginukod naman yung Son of God na binasa ni kapatid Brian, kapatid, diba? Next, kapatid, tama ko ba na tao lang siya? Hindi, kapatid. Sabi doon in number 2, is he not a man? Mamabasa natin dito in Matthew chapter 4, verse 5 to 7. Sabi doon, pagkatapos nito, dinala siya ng Diablo sa talutok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi doon, anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. At sabi din niya, aalayan ka nila. At meron din sabi doon, in verse 17, verse 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kita natin yung kapatid, anak ng Diyos. Klaro kayo na sabi ang Diyos pa, Jesus Christ, sabi niya na do not tempt your God. So, ibig sabihin, sino ang Tinitempt ni Satan doon? Hindi yung ama, di ba? So, Jesus Christ indirectly answered that He is God. Diba? Mga kababayan, klaro-klaro sa na-explain ni Brother Brian at nabasa ni Brother Kevin na si Jesucristo po ay clearly stating that He is God. May mga tao nagsasabi, bigyan po ako ng verses na sinasabi na si Jesus is God. Yun po. Mismo si Satanas naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ano pa ba kayo? Naniniwala po ba kayo na si Jesucristo ay sa Diyos? Next, kapatid. Ano po ba ang nababasa natin sa Philippians chapter 2 verses 6 to 11? Meron, sabi doon, start tayo verse 5. Magpagkababa kayo tulad ni Kristo Jesus. In verse 6, kahit siya ay Diyos. Nakikita natin na siya ay Diyos, di ba? Klaro, kapatid. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman siya tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. The name above every name. Above all names. English pa nga. Sabi doon, even in the verse 10, sabi doon, ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. People will claim, all people will say and confess that Jesus is Lord. Sa kagaya na makikita natin na Jesus is Lord, kapatid. So, now, klaro doon na si Jesus Christ is two
too much humble. Diba? There is a great humility nga kahit Diyos siya, nagpakumbaba siya. Diba? So, naging katawang tao siya. At, he was in this earth not to be served, but to serve. Diba? So, that is humility. Very good, kapatid. Sa ating makikita na si Jesucristo po ay napaka-humble. Siya ay Diyos, ngunit siya po ay nagkatawang tao para tayo ay maligtas at yung ibang tao, lahat ng tao sa mundo and at heaven also will confess that Jesus is Lord. Now, kapatid, ating makikita na may mga grupo din na nagtuturo na ang Diyos natin ay isa lamang kung tao noon at tapos naging promoted. Elevated. O elevated into man. Tama po ba ang sinasabi ng ibang grupo, kapatid, na tuturo na si Jesus o ang Diyos ay isang tao noon tapos na-promoted at naging tao at naging Diyos? Hindi yan tama. Bakit, Kasi kapatid? wala tayong magbasa sa Biblia, walang basihan. Kung baga, kapatid, mas reverse ang tama pagkat ang sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay naging tao. Okay? Hindi tao naging Diyos. Saan po ba mabasa natin yan, kapatid? Mabasa natin yun in the book of John, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi doon, sa pasimula may naroon na ang salita. Kasama ng Diyos yung salita. At yung salita ay Diyos. Kasama na siya sa Diyos, pasimula pa. In verse 3, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. So, makikita natin sa binasa ni Brother Kevin na John chapter 1 down to verse 3 na the word refers to Jesus Christ, di ba? Kasi sa verse 14, the word become flesh, di ba? So, sabi rin sa verse 3 na wala pong lalang na exist without Him. So, means that He is also the Creator, di ba? So, Creator siya, so He is a God because there is only one Creator and that is God. In fact, mga kapatid, to add it more, kung ano ang ibig ipaiwatig ni Brother Kevin, yung sinasabi dito sa verse 18 na kailanman walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakinala siya ng bugtong na anak, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, ibig sabihin na klarong-klaro po na siya po ay Diyos. Now, malapit na po tayo matapos, kapatid. Sa ating mababasa, sa last book ng Bible, mga kapatid, makikita natin na si Jesus ay isang Diyos. Ang sinasabi po ng Revelation chapter 1, verses 5 to 8, then jump to chapter 22, verses 12, 13, 16, 20, ang sinasabi po dito, mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mapatay at hari ng mga hari sa lupa, niya tayo at kanyang pagkamatay at pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailan. Ang sinasabi po ng verse 8, sabi na, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na sa kasulukuyan, sa nakaraan at siyang darating, kapatid. Sino po ba yung darating? Sinasabi sa verse 22 ng Revelation 22. Verse 12, sabi Verse ito, 12. makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako. Sino yung ako? So, si Jesus, Si Jesus, kapatid. dala ko ng mga gantipalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Verse 13, ako ang Alpha at Omega. So, yung siya ang Alpha at Omega. So, ibig sabihin sa yung binasa mo na mayroong Alpha at Omega, Siya yun. Siya yun. Nababalik. siya ang Diyos, di ba? Ang una at ang huli. Diba? So ating makikita, kapatid, na si Jesucristo po ay hindi lamang tao, hindi lamang guro, hindi lamang propeta, kundi siya po ay isang Diyos at the same time. Hindi po kami nag-contradict sa mga turo na sila ay isang tao, isang propeta. Kami po ay nagsasabi na hindi lang po siya tao, kundi siya ay Panginoon Diyos, kapatid. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa, kapatid. Nawa po ay pagpalain po tayo ng ating Diyos at pwede po kayo mag-like sa aming Facebook. Ito po ay isang Daan Media Ministry FB fan page. Tapos mag-comment kayo po for many questions kung gusto nyo. At we will answer you for the next episode, kapatid. Now, kami po ay magsasabi na sa buhay na walang hanggan, May daan. Isang daan. Jesus Christ, Lord. Paalam po, God bless.